Kasabay ng pagdiriwang ng National Mental Health Week ay inilunsad ng Department of Health ang biyaheng kalusugan sa Sorsogon nitong linggo na may temang Make Mental Health and Well-Being for All a Global Priority na ginanap sa Sorsogon State University. Layo ng programa na isulong ang health legacy sa mga Pilipino. Sa kanyang mensahe, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, layo ng programa na isulong ang health legacy sa mga Pilipino. Kaya ngayong biyaheng kalusugan specifically focuses on mental health. Napaka-importante at napaka-lapit sa ating puso itong pag-uusap ng mental health, lalong-lalo na kung kausap natin ang ating mga kabataan. Whenever we inquire about someone's well-being like this, physical health is likely to be the first thing that comes in mind. Pero napakabihira na makakasalamuha tayo ng mga tao, nakakamustahin tayo sa ating kaisipan about our mental health. This may be because we can more easily see, assess, or relate with the physical ailments. Whereas kapag mental health or the state of someone's emotional, psychological, and social well-being, hindi siya visible. So it's really hard for people to ask kasi hindi naman nakikita. Isa sa mga estudyanteng dumalo sa aktibidad si Hana. Isa raw sa kanyang napulot na aral ay importante ang pagpapakita ng pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay. Of course, to always show people that we do care for them, and very essential then we really show people our care, and we just don't say it, but we show them it through our actions. Ang magkakaibigang sina Hana, Leslie at Sean Charles na pawang kumukuha ng kursong Bachelor of Physical Education ay dumalo rin sa pagtitipon at nagpapasalamat dahil marami silang natutunan sa nasabing aktibidad. Event, we learn more about the mental health, and mas nalagdagan yung knowledge namin about sa mental health, and therefore we are more aware tungkol sa mental health. Tsaka this is beneficial din sa amin, lalo pa na mga BPED major kami or physical education major, di ba? Yes. Yes po. Tsaka this is a great event and a great opportunities for every students na nakinig ngayong at nag-attend sa event na ganito. Ipinakilala rin ng Lusog Isip mobile app sa nasabing pagtitipon. Sa tulong ng United States Agency for International Development ay nabuo ang Lusog Isip mobile app bilang tugon sa lumalaking pangangailangan ng mental health care sa panahon ng COVID pandemic. Ngayon ay mas lalo pa itong pinagtibay at nagbibigay ng libreng tulong sa pamamagitan ng workbook, ehersisyo, audio guide, journaling, mood tracking, mga simpleng paalala sa pangangalaga sa sarili sa kalusugan ng isip at psychosocial support. Maaaring i-download ang application o direktang gamitin sa website ni Fateri de la Cruz para sa Bicol.ph.